kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumat sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, ang sentro ng pangangaral ni Jesus sa loob ng 3 taon bago niya tinanggap ang kanyang karumaldumal na kamatayan, alang-alang sa ating kaligtasan, ang pag-ibig. Isa nga sa kanyang ginawang saan nakasentro ang pag-ibig ay nang siya ay nagtatag, nang itinatag niya ang kanyang simbahan. Ang simbahan sinasampalataya ngayon ng Katoliko Romano. Dahil sa ating papal seat, ang papal government ay nasa Vatican, sa siyudad ng Roma. Pag-ibig ang naging ekstruktura ng kanyang simbahan. Nang sinabi ni Jesus, tinanong niya ang kanyang mga apostoles kung sino siya. Marami ang nagsabi, ikaw yung propeta, ganon. Marami ang nagsasabi kung sino at ano si Jesus. Ngunit nang tinanong niya si Simon, ang isa sa kanyang pangunahing nagiging apostoles, nang sinabi niya, ikaw Simon, sino ako sa pananaw mo? At nang sinabi ni Simon na ikaw ang anak ng buhay na Diyos, you are the Son of the living God. Sinabi ni Jesus, hindi isang murang kaisipan ang nagturo sa iyo upang sabihin kung sino ako, kung hindi ang Espiritu Santo. Sa madaling salita, yung kay Pedro, pagkakilala kay Jesus, nagmula sa langit, nagmula sa Espiritu. Kaya ang sabi ni Jesus, kayo si Pedro, sa itaas ng batong ito, itayo ko ang aking iglesia, na kahit ang impyerno ay hindi kayang lupigin ito. You are Peter. Kaya ang ibig sabihin ng Peter, Pedro, bato. Hindi si Senador Bato, si Simon Bato, Simon Pedro. At ang sabi ni Jesus kay Simon, ikaw si Pedro, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Napakatindi. So ang mga apostoles, naniwalang ang simbahang itayo ni Kristo ay isang malaking struktura, pero nagkakamali sila. Ang pundasyon ng simbahang Katoliko, pag-ibig. Di ba sinabi niya kay Pedro, bago niya nairang itong puno ng kanyang simbahan, Pedro, mahal mo ba ako? Ang sagot ni Pedro, opo, Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa. Pedro, mahal mo ba ako? Medyo nainis si Pedro, pero sumagot pa rin, mahal kita, Panginoon, pakainin mo ang aking
mga karnero. Pangatlo, ganun din ang tanong na talagang naiinis na si Pedro, pero sinagot pa rin. Ang mahalaga dito, ang pundasyon, pag-ibig. At isa pa, tayo ay nandito ngayon sa ating kinatatayuan sa mundong ito nang dahil sa pag-ibig. Hindi naman tayo kailangan ng Diyos. Bakit pa tayo nilikha ng Diyos? Bakit pa tayo ginawa ng Diyos? Bakit binigyan pa tayo ng tirahan? Bakit ibinigay pa sa atin ang mga bundok, ang mga lupa na binabalusubas at binababoy lamang ng mga mayayamang mga politiko at mga makapangyarihan sa bansang ito? Bakit binigay pa sa atin ng Diyos ang bagay na ito? Sapagkat sinabi ng banal na aklat, mahal ng Ama ang sanlibutan. Kaya sinugo ang bugtong anak at ang sino ang sasampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So pag-ibig ang dahilan ng pagiging tunay na tao, ng tunay na Diyos na si Jesus. Dahil sa mahal tayo ng Ama, mahal tayo ng Ama, ayaw niyang mapahamak tayo, ayaw niyang mapupunta tayo sa kaharian ni Satanas. Sa pamagitan ng anak, iniligtas tayo ng Ama. For God so loved the world. Napakaganda, pag-ibig. Ngunit, ang pag-ibig na ating ibabahagi sa kapwa, sapagkat sinabi ng Panginoon, ibigin ang kapwa katulad ng pag-ibig sa sarili. Kung ano yung masakit sa atin, huwag natin gagawin sa kapwa. Kung ano yung maganda para sa atin, ano yung mabuti sa atin, gawin natin sa kapwa. Na gawin din nila sa atin, ang kapwa sa atin, ang kabutihan at ang kagandahang loob. Ngunit ang kailangan, ang pag-ibig na may pagmamalasakit. Ang sabi ni Jesus, no love is greater than that of a man who gives his life for a friend. Wala daw umanong makakahigit sa anumang pag-ibig, kundi ang pag-ibig ng isang umiibig na nagbigay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. To a friend, hindi kapwa. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng friend? Kaibigan. Pero sa totoo lang, ang ibig sabihin ng friend, kaibigan. Hindi kaibigan. Kaibigan. Your loved one and the one who loves you. Kaya kailangan, nandyan yung pagmamalasakit, nandyan yung paglilingkod, nandyan yung pagpapakumbaba. Magmahal tayo na hindi maniningil. Magmahal tayo na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Magmahal tayo ng buong puso na walang anumang halong interes para sa ating kapakanan. Alam nyo mga kagabay, itong pag-ibig na ito ang wala sa ating mga politiko, wala sa ating mga political leaders. Kung babasahin natin ang sinabi ni Jesus tungkol sa Good Shepherd, tungkol sa mabuting pastor, malayo, walang wala. Kaya maghahanap pa tayo ng isang leader na totoong umiibig, nagmamahal sa atin, at hindi nagmamahal sa sarili, hindi nagmamahal sa mga alalay, at hindi nagmamahal sa kapangyarihan. Hindi nagmamahal sa pagnanakaw. Nagmamahal, umiibig, naglilingkod, nagbigay ng sarili.